Hey, what's up guys? So another day, another vlog na naman mga kabulol. So pang-apat na araw ng holiday ngayon dito sa South Korea. So last day na lang bukas. Tapos sa Webes magre-resume na ulit ng aming trabaho. So sa mga nakapagbakasyon dyan, nagpunta sa mga malalayong lugar, kumusta na yung bakasyon po ninyo, yung mga kagaya kong EPS? So yung iba sa inyo talaga naman sinulit. At hanggang ngayon hindi pa kayo bumabalik sa factory dahil hanggang bukas pa yung bakasyon. So karamihan dyan uuwi bukas sa kanilang mga company. Yung iba nagpunta ng Busan, sa malalayong lugar, nakipag-meet up sa mga kanilang mga kaibigan. Pero tayo talagang literal si kabulol. Hindi ko alam ako yung taong hindi talaga palagala. Gumagala lang ako pag nagsisimba tayo sa Seoul, sa Hyewadong. Diyan lang. Pero yung gumala, makipag hindi ko naman sinasabing bawal at masama. Pero sadyang may mga taong kagaya ko lang na talaga parang madaling mapagod pagdating sa biyahe. Mas gusto ko yung itulog ko, yun kumain, tapos manood ng movie sa cellphone or sa laptop. So yun lang, okay na ako doon. Ilang taon ko na rin ginagawa naman yun sa mga nakasubaybay lagi sa videos ko. So siya nga pala guys, for today's video may gusto akong share sa inyo. Meron tayong napanood na videos, baka marami sa inyo hindi pa ninyo alam. So gusto ko pong i-share sa inyo. Ito po regarding po to sa about sa medical po. Yan, opo, dahil marami daw yatang modus ngayon na mabiktima po kayo. At nang sa ganun malaman po ninyo kung ano yung gagawin nyo. Alam ko yung lahat sa inyo, di ba, nagpa-medical na, no, nagka-approve na, di ba? Ngayon naghihintay na lang ng selection o yung magka-data. And then pag yung medical na expired hanggang hangga't hindi ka pa nasa-select, automatic yan, magre-retake ka, magre-remedical ka. So yung remedical na yun yung pinaka-importante pag may employer na kayo. So ang ginagawa ng mga ibang medical clinic, yung ginagawa nila sa kanilang x-ray. So pag-uusapan natin yan, maghanap lang tayo ng magandang lugar para mas may paliwanag ko ng mabuti sa inyo guys. So stay tuned lang kayo. So makulimlim ngayon guys, tingnan nyo yung kalangitan. So ganitong oras tayo naglalakad dahil nakahiga tayo magdamag. So medyo makulimlim na at ginaganon kainit, kaya naglakad tayo pag ganitong oras na. Kumbaga palubog na yung araw. May share ko lang guys, tignan nyo naman dito sa lugar namin. Actually hindi lang naman dito kahit isang probinsya, kahit isang lugar pagka talaga holiday, tahimik guys parang nasa ghost town. Maririnig mo lang yung mga ibang foreigner kung nagiinuman sila o kaya naman nagkukwentuhan. Pero yung mga makina na usually na napaka-busy sa araw ng Sabado hanggang Linggo, minsan pag ordinary days na walang holiday, rinig na rinig mo ngayon, talagang wala kang maririnig. Diba? Yun, may isang kababa foreigner na nagtapon ng basura. So yan ang namin dito. Yan ang lugar namin, napakatahimik. Ito naman, mga linoleum naman ang trabaho nila rito. Recycle. So yung iba ng foreigner, mga Vietnam, yung bahay nila container lang. Party yata sila. Ayun, yung nasa taas na yan, yung bubong. Ganyan yung madadatnan ng ibang EPS na kababayan natin na tirahan. Pero okay siya. Meron siyang aircon, meron siyang heater pag taglamig. Yo guys, dito na lang tayo guys. Dito sa may CU. So dito na natin ipagpapatuloy yung topic natin regarding dun sa sinasabi ko na about sa pagme-medical po ninyo. May napanood akong video guys. Naranasan nila, actually hindi lang siya, marami sila, dahil may mga nabasa din ako sa comment na ganoon din po daw yung ginagawa nila, which is hindi natin pwedeng sabihin dito yung yung pangalan ng
medical na yon, pinagme-medical na yon, baka siyempre tawag ito, makasuhan tayo. So ito ay hindi naman po kami nagmamagaling bulol dito. Ang gusto ko lang po yung makatulong po sa mga kababayan natin. Ano ho, hindi po tayo professional, experience lamang po na naranasan ko at ng iba na pinagsama-sama natin hanggang sa makapagbigay tayo ng konting kaalaman po, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na aspirant na nandiyan pa lang sa Pilipinas at patuloy na iniipon o patuloy na nagbibigay ng mga requirements at sumusunod dun sa tamang proseso sa pag-apply kay South Korea. So ito guys, ano ba yung ibig ko sabihin? So regarding po sa sa medical, yung x-ray po, dahil nagpunta si kabayan dun sa pinagme-medical na yon, punta na siya and then nagpa-test siya sa lahat ng kailangan na i-test sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng i-test sa kanya, doon na sa x-ray. Yung x-ray, alam naman natin mahigpit dyan yung lungs, di ba? So maraming mga kababayan natin na talaga na nahihirapan dyan, yung iba bumabagsak gawa ng may nakikita silang problema regarding po sa baga nila. So si kabayan nagpa-medical at yun nga, nung nagpa-x-ray siya, sabi ng doktor sa kanya o yung nagtumingin, nag-read dun sa x-ray niya, meron daw siyang plema sa baga. So parang na-confuse si kabayan kasi daw bago pa siya nagpa-medical doon, nag-a-apply na siya sa ibang mga pwede niya mapagtrabawan sa Pilipinas. So hindi ko alam kung ibang bansa din. Nag-try siya habang iniintay niya yung South Korea. Nagpapa-medical na daw siya. Lahat ng mga findings niya puro lang, normal. Wala silang nakita na problema sa baga niya. Siguro mga 2 months pa lang yata o 3 months. Hindi natin alam kung sa bilis ng buwan na yon may naging problema talaga siya o hindi. So, sa madaling salita, niresetahan si kabayan. Sabi, inumin mo tong gamot na to, tapos bumalik ka para daw mawala yung plema sa likod niya. Niresetahan siya ng gamot na dapat bilhin niya at inumin niya sa loob ng 1 linggo. After 1 week, babalik daw siya dun sa pinagme-medical. Si kabayan, ang layo pa ng malayo pa yung lugar na pinanggalingan niya. So, hindi ko lang alam kung saan yung eksaktong lugar niya, pero sabi niya, malayo pa. And then, yun nga, nung nagpa-medical na siya, bumalik siya after 1 week. So after 1 week, pagbalik niya, tinest siya ulit, clear siya. Wala silang nakitang problema. Ngayon si kabayan, nagtataka siya dahil yung nireseta sa kanya, hindi daw niya binili. At hindi niya ininom. Wala siyang ininom na anumang sa nakasulat doon sa reseta dahil hindi niya binili. Diba? Kung wala siyang binili, wala siyang iinumin. Ngayon bumalik siya after 1 week, tapos nag-clear. Diba? Wala naman daw findings, walang problema na fit to work siya. So, ano ba yung sinasabi ko? Baka isipin ng iba, ganun kabilis na magkaroon ka ng problema, hindi mo namamalan, baka naman na tiyempuan, sumakto lang na talagang nagka-plema ka sa araw na yon. So, nagbasa ako sa mga comment section sa baba, parang ganun daw yata rin na nangyari, yung iba daw 3 times, 3 times silang pabalik-balik dun sa hospital na yon. Tapos merong isa naman na nag-comment sa baba, so kung makikita ko yun, hahanapin ko yung mga comment nila at ipa-flash ko, ilalagay ko dito sa screen para patunay na legit yung mga sinasabi natin ngayon sa video to. So may mga kababayan tayong ganun din po yung naging senaryo. Tapos kinabukasan, nag-second try sila sa ibang hospital para magpa-medical. At dun, nag-clear yung findings nila. So ano ba ang doon, anomalya, di ba? Parang may problema, parang may mali, di ba? Pag may mali, may problema. So parang yung iba, masakit man isipin. Hindi ko alam kung ilan to, pero meron mga ganitong modus na ginagawa sa mga kababayan natin. Dahil kapag bumalik ka, panibagong pera nga naman yun sa kanila, di ba? Panibagong gastos na naman yan pag check ka na naman. Hindi ko po ito ginagawa yung video para siraan natin yung mga pero alam naman natin po na may ganyan na nagiging senaryo. Bato-bato sa langit, tamaan po, wag magagalit. So sana sa mga ganyan na mga tulungan naman natin yung mga kapwa natin Pilipino. Dahil yan, kakagatin nila, lalo na kung second time na nila na magre-retake ng medical, may EPI na sila, na-select na sila, kailangan na nilang ipass yung mga dokumento nila sa DMW upang ma-turn over sa HRD Korea, upang ma-process na po sila. Yung mga yan, nangutang pa yung mga yan. Sana sa mga nakakapanood po nito, maawa naman po tayo sa mga kababayan natin na ganon. Alam naman natin lahat tayo nangangailangan ng pera, alam naman natin lahat, pero sa hirap ng buhay, sa hirap ng trabaho, yung mga kababayan natin na ang tagal nang inintay ng mga yan bago sila mapunta sa kalagayan nilang yon.
Siyempre wala silang choice sa gusto nila, magpapamedical sila. Wag naman sana nating i-take advantage yung pangangailangan nila ng ganon, yung parang wala silang choice upang bumalik ulit, panibagong pera na naman. So baon na yan sa mga utang nila, hindi pa sila nakakaalis. So sana para maiwasan po to. Sa mga kababayan naman natin na nanonood, kung naranasan nyo rin yung ganon, mag-try kayong lumipat sa ibang mga pinagme-medicalan. Baka malay natin, di ba? Yung iba kasi talaga namang may tama talaga sila sa baga, hindi ko po nila lahat. Nakikitaan sila ng, yun nga, may plema sa baga o may ispat o kaya naman meron na silang tawag dito, previous na history sa x-ray nila regarding sa baga nila. So hindi naman lahat, pero yun nga, baka natsambahan lang si kabayan at natsyempuhan sa kanya na napunta. Pero alam nyo naman, pakiramdaman yung sarili po ninyo, di ba? Kung talagang alam nyo wala naman kayong kapansanan, wala naman kayong nararamdaman, o never pa kayong nagkaroon ng ganyan sa tagal-tagal nyo nag-a-apply, nagpapamedical, halos parang regular every year nagpapamedical kayo, never naman kayo nagkaroon ng ganun. So I advise na mag second opinion kayo sa mga ibang pinagme-medicalan. Baka minsan kasi hindi natin maiiwasan yan, di ba? Wala naman taong perfecto, baka minsan may nagkakamali din sa pagre-read ng ating mga x-ray. So yun lang guys, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung bagay na yun. Alam ko, maliit na bagay pero napaka-importante po nun, para maiwasan po natin yung mga ganong maloko tayo ng ibang mga dahil talaga namang maraming manloloko sa panahon ngayon. So alam naman natin ang kahinaan ng isang aplikante. Kahit na mahal yan, sa oras ng talagang kailangan na nila, urgent, kailangan talaga nila ng maipasa na yan sa lalong madaling panahon para mas mapauna o mapadali yung paghihintay nila, maselect sila, paunaan yan, di ba, na makapasa sa DMW, makomplete yung requirements na hinihingi niya. Naintindihan ko yun. Kaya kahit mahal, kahit ilang beses ka pang magpabalik-balik, hanggat hindi mo makakuha yung pinaka-fit to work mo, maging normal ka sa lahat, hindi ka titigil. Pero yung iba, sinasamantala para maiwasan natin yun. So yun, ginawa ko lang to para maging aware po sa inyo. Alam ko, marami sa inyo nakaranas ng ganito. Mag-comment ka na lang dito sa baba kung napanood mo to, kung ano yung naging karanasan mo regarding sa pagpapamedical. Alam ko maraming mga negativity na mga naging karanasan yung mga kababayan natin sa pagpapamedical pa lang. Yung iba nagpapa-medical, nagbabakasakali sa mga nagte-take ng ng another opinion ng ibang ospital dun sa nakitang findings sa kanila. Pero yung iba, again, sinasabi ko, talagang yung iba talaga, mayroon naman talaga. Pero hindi natin maiiwasan na may mga sablay lang na ibang mga nagpapamedical na pinagkakaperahan yung mga kababayan natin. So yun lang guys. So gusto ko lang pong i-share sa inyo. Ito, naglakad tayo, nabili na natin yung gusto natin bilhin guys. Ito, nakabili tayo dun sa binaanan ko. So kaya ako lumabas habang naglalakad tayo. So again, mag-ingat po kayo sa mga ganon. At saka stay healthy po. Huwag muna kayong kumain ng mga bawal, maalat, manghang, matataba, dahil baka mag-cause pa yan ng problem pag sa retake ng medical po ninyo. At yun nga, walang manloloko kung walang magpapaloko. Maging wise po kayo at mag-research kayo sa mga talagang trusted na hospital at saka sa mga pinagme-medicalan nyo na talagang pinagkakatiwalaan po ninyo. Kasi aminado naman tayo, di ba, parting Manila, ang daming mga ganyan na modus na nagkalat ngayon. So mag-ingat kayo. Huwag kayong makipag-tipiran kung saan kayo makakamura, doon kayo. Minsan kasi kung ano yung yung mura, minsan mas doon pa kayo napapagastos. Kung medyo may pricey naman siya, kung affordable, tawag dito, kung okay naman at quality talaga yung service nila, yung servisyo nila sa inyo. Kumbaga, I mean, reliable naman sila regarding sa mga pinapatest natin sa kanila pag nag-a-under tayo ng medical. So, yun lang. So, shoutout sa lahat. So, next video na lang po ako mag-shoutout dahil iniipon natin guys. Kasi, minsan kasi nalilimutan din ni Kabulol. Hindi ko dahil yung notebook natin, yung kopya natin. Pagpasensya nyo na. Balato nyo na sa akin yung araw na to. So, yun lang. Stay safe. God bless. Annyeonghaseyo. At magkita-kita tayo dito sa mga malapit ng pumunta rito.